Kasalukuyan akong nagbabasa ng aking ipapasang report nang biglang bumukas ang pinto ng aking opisina at iluwa si Sky, ang aking boss at CEO ng kumpanya kung saan ako nagtatrabaho bilang sekretarya niya. Seryoso ang mukha nito nang lumapit sa akin at ilapag ang mga folders na agad kong binuklat. I want you to revise that all. You have 1 week para tapusin ang lahat ng yan. Wika nito kaya napahinto ako sa pagbabasa at inangat ito ng tingin. Ano? Sigaw ko rito na sinabayan ko ng mabilis na pagtayo. Umikot ako sa office table ko at salubong ang mga kilay na hinarap ito. Pinaglololoko mo ba akong lalaki ka? Singhal ko rito pero nginisihan lang ako nito. Sabay lagay na magkabilang kamay sa bulsa ng suot nitong slacks. If you think so, anito. Kaya nanggigigil kong ikinuyom ang aking mga kamao sa harapan nito. Isusumbong kita kila tito tita. Sasabihin kong pinahihirapan mo ako ng wagas. Pagbabanta ko rito pero tinawanan lang ako nito. Sumbongera. Bulong nito kaya muli ko itong binalingan. Sabay sipa sa paa nito. Ouch! Daing nito. Sabay ko at hinimas ang binti nitong nasaktan. You deserve that. Ani ko dito. Sabay balik sa swivel chair ko. Damit Anya. Pipilayan mo ba ako? Nakangiwing tanong nito kaya nakapangalumbaba ako sa harapan nito. Sabay taas ng kilay. OA mo, para namang bakalan pa ako para mapilayan ka? Napairap na wika ko rito. Ang hina-hina lang ng ginawa kong pagsipa rito pero kung makapag-react, daig pang babae. Hindi dapat Anyang pangalan mo eh. Dapat Horsey kasi para kang kabayo kung manipa. Saad nito kaya muli akong napatayo. Dahilan para mapaatras ito. Ano sinabi mong chimpanzee ka? Horsey? Tanong ko rito bago dahang-dahang lumapit sa kinatatayuan nito. Kitang-kita ko kung paano itong napalunok habang umaatras. Ikinuyom kong kamao ko sabay ngisi. Gusto yata ng lalaking to na magkaroon ng ube sa mukha para mabawasan ng kahambugan sa katawan. Ano gagawin mo? Kandautal nitong tanong sa akin. Babawasan ko lang ang kagwapuhan mo para layuan ka na ng mga babae. Sagot ko rito. Dahilan para manlaki ang mga mata nito. Anya, wag mong gagawin yan. Kapag ginawa mo binabalak mo. Ano? Tatanggalin mo ako sa trabaho? You think matatakot mo ko? Mas pabor pa nga sa akin yun eh. Wika ko rito at akmang susuntukin ko na sana ito sa mukha nang mabilis nitong napigilan ng kamay ko. You're so slow, sweetie. Nakangiting bulong nito sa akin, saka ako patulak na pinakawalan. Aray ko! Buisit ka talagang lalaki ka. Nanggagalaiting sigaw ko nang sumalampak ako sa sahig. Medyo malakas ang pagkakabagsak ng pangupo ko sa sahig, kaya napahawak ako sa balakang ko. Oh, I'm sorry Anya. I didn't mean to push you. Hingi nito ng paumanhin at akmang tutulungan sana akong tumayo. Nang masama ko itong tiningnan at inis na paalisin ang mga kamay nito. How dare you? Hindi mo naman ako kailangang itulak eh. Masama ang loob na singhal ko rito. Sinubukan kong tumayo kahit na masakit ang pangupo ko at balakang. Ikaw ba naman ang itulak at bumagsak sa sahig? Let me help you. Nagulat lang talaga ako kaya naitulak kita. Anito na baka sa tono ang pagsisisi sa ginawa. Pero hindi ko ito pinansin. Pinilit kong tumayo ng mag-isa at nang magtagumpay ako ay iika-ika akong naglakad patungo sa sofa at naupo ron. Hindi ko pinansin si Sky na nakatitig sa akin. Ipinikit ko ang aking mga mata habang marahang hinahaplos ang balakang ko. Pero napamulat ako nang marinig kong may kausap si Sky sa telepono na hindi rin naman nagtagal. Sana malasin ka. Sana masama ang ugali ng babaeng mapapangasawa mo one day. Inis kong saad dito, kaya napalingon ito sa akin. And who told you na mag-aasawa ko ng masama ang ugali? Siyempre pipili ako ng mabait at responsableng babae. Hindi kagaya mong maingay na nga, bayolente pa. Ang malas na mapapangasawa mo. Oops, wala ka nga palang boyfriend. Kaya paano ka mag-aasawa? Baka nga wala pang magkamaling pumato sa'yo dahil bruhang ugali mo. Kukurap-kurap at pilit na inaabsorb ang mga sinabi nito. Ikaw? Sigaw ko rito
at akmang tatayo na sana muli nang muli ako mapaupo dahil kumirot ang balakang ko. Aray! Daing ko. Come here, dadalhin na kita sa klinik. Mukhang masama talagang pagbagsak mo eh. Anito na mabilis nang nakalapit sa akin. Maingat akong binuhat nito bago dire-diretsyong lumabas ng opisina ko. Hindi na ako nagmatigas dahil masakit na talaga. Sana lang talaga hindi ako nabalian. Kung hindi, humanda talagang lalaking to sa akin. Kumapit ka ng mabuti. Ang bigat mo kaya? Mag-diet ka nga. Sita nito sa akin kaya tinampal ko ito sa mukha. Sinasabi mo bang mataba ko ha, chimpanzee? Inis kong tanong rito pero wala akong nakuhang sagot. Sa halip ay dire-diretso lang itong naglakad habang ako naman ay nakatingala sa mukha nito. Huwag mo akong titigan ng ganyan, baka ma-inlove ka sa akin. Wala pa naman akong balak mag-asawa ng babaeng may sakabayo kung manipa. Itinaas ko ang kamay ko at naniningkit na sinipat ang pisngi nito. Nangangati na talagang palad kong dumapo sa makinis nitong pisngi. Subukan mong ituloy ang balak mo. Kapag tinuloy mo yan, hahalikan kita sa harap ng maraming tao. Banta nito. Kaya mabilis pa sa 4:00 kong ibinaba ang aking kamay. Ayokong ito ang maging first kiss ko. Like, what the heck? Akala mo naman magpapahalik ako sa'yo. Baka mas masarap ang humalik ang tambay sa kanto kaysa sa'yo. Bulong ko pero alam kong narinig nito ang mga sinabi ko dahil tumiim ang bagang nito. Ganon? Okay, sige. Di dun ka sa mga tambay sa kanto. Dun ka magpahatid sa kanila sa klinik. Akmang ilalapag ako nito nang mahigpit akong yumakap sa leeg nito. Bitaw, nasasakal ako sa ginagawa mo. Utos nito pero mabilis na iling ang sinagot ko. Ayoko nga, baka nakakalimutan mong ikaw ang may kagagawan kung bakit ako nasaktan. Singhal ko rito, saka mas hinigpitan pa ang pagkakayakap dito. Ramdam kong buntong hininga nito at pagkuway inayos nitong pagkakakarga nito sa akin at nagpatuloy na sa paglalakad. Malawak naman akong napangiti dahil kahit papaano ay nakaganti ako rito. Pero ang sakit talaga ng balakang ko. Pero at least, hindi ako pinabayaan ni Sky. May concern din pala sa akin ang isang to. Stop smiling. You look like an idiot. Sita nito sa akin kaya napabusangot ako at itinuon na lang sa ibang direksyon ang aking atensyon. Umanda ka talagang Sky sa akin. Bulong ko sa aking isipan. Sisiguraduhin ko talagang makakaganti ako dito. Balang araw. Masaya kaming nagtatawanan ng mga katrabaho ko. Biglang may kung anong bumagsak sa sahig. Sa gulat namin ay sabay-sabay kaming napalingon sa pinagmulan ng malakas na tunog. Si Sir Sky, naku patay tayo. Wika ng katabi ko na sunod-sunod na napapalunok dahil sa sobrang takot nito kay Sky. Binabayaran ba kayong lahat dito sa kumpanya para lang magchismisan? All of you, go back to your work. Kung ayaw niyong pare-pareho kayong mawalan ng trabaho. Sigaw nito sa nakakatakot na boses. Kaya naman kanya-kanyang pulasan ng mga katsikahan ko at mabilis na bumalik sa trabaho. Naiwan ako sa kinatatayuan ka na hindi malaman kung anong gagawin. Miss Mendez, what are you waiting for? Gusto mong masisante? Tanong nito kaya napataas ako ng aking kilay. Sabay halukip-kip sa harapan nito. Are you threatening me, Mr. Arevalo? Alam mo, kapag sinisante mo ko, ay laking tuwa ko pa. Kasi magagawa ko na lahat ng gusto ko. Yun nga lang, kailangan mong harapin sila tito-tita. Saka si mami. So, ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Go! Fire me! Nangahamong saad ko. Tss! Lakas ng loob mong hamunin ako. Palibas ay, ikaw ang kakampihan ng mga magulang ko. By the way, nasa na mga report na ipinaparevise ko sa'yo? I need it in my office now. Biglang nanlaki ang mga mata ko. Wala pang 2 araw simula nang ibigay nito sa akin ang report. Pero kinukuha na agad nito. Like, what the F? Wala pa nga akong nasisimulan kahit na isa. Ang sabi mo, may 1 week ako para tapusin ang lahat ng yun. O bakit ngayon kinukuha mo na? Ano bang palagay mo sa akin? Magician na kayang tapusin ng isang damakmak na report sa isang kumpas lang ng wand? Hoy, tao ako no? FYI, hindi ka tao. Horsey ka. Anito, sabay tawa na sinigundahan naman ng mga kapwa ko empleyado. Kung ako kabayo, ikaw naman ay isang uri ng unggoy.
Isa kang chimpanzee. Inis kong sigaw rito pero parang baliwala lang nang umiti ito sa akin. Anya, pikon ka pala? Anang isa kong katrabaho. Kaya kaagad ko itong nilingon at masamang tinitigan. Mas okay ng chimpanzee kesa naman sa kabayo. Hirit pa ni Sky bago ako tinalikuran. Sa inis ko ay agad kong dinampot ang folder na nasa katabi kong mesa at ubod ng lakas na ibinato kay Sky. Pero sa kasamaang palad ay hindi man lang ito naabot. Nakakainis ka talagang lalaki ka! Sigaw ko rito. Sabay marcha pasunod sa opisina nito. Rinig ko pa ang tawanan ng mga katrabaho ko. Pero hindi ko na pinansin ang mga ito dahil nanggigigil ako kay Sky. Oh, bakit nandito ka? Hindi ba sinabi ko na sa iyong kailangan ko yung mga report? Tanong nito nang makapasok kami sa opisina nito. Naupo ito sa swivel chair nito at ako na may lumapit sa harapan ng office table nito at doon na mewang. Fine, ibabalik ko sa iyo. Ikaw nang bahalang mag-revise. Tutal, atat ka namang kunin sa akin yun. Akmang tatalikuran ko na sana ito nang pigilan ako nito. Trabaho mo yun bilang sekretarya, not mine. Anito, sabay patong ng paa sa ibabaw ng mesa nito. Whatever. Ani ko, sabay irap. Alam mo Anya, maganda ka sana eh. Sexy at may mataas na pinag-aralan. Kaya lang, kumunot ang noo ko dahil sa pambibiti nito. Sabay hagod ng tingin sa aking kabuuan. Kaya lang ano? Curious kong tanong dito. Lumapit ako ng husto sa table nito at itinukod ang magkabilang kamay sa mesa. Saka ito matamang pinagmasdan. Kaya lang, you're not my type. Horsey ka kasi. Napaka-Amazona mo at mapanakit. Kaya I'm sure ang malas ng magiging boyfriend mo, lalo nang mapapangasawa mo. Ngumiti ako rito ng nangaasar at inilapit ang mukha ko sa mukha nito. Yung kulang na lang ay maglapat ang mga labi naming dalawa. You're also not my type. But, do you wanna bet? Tingnan natin kung sinong unang bibigay sa ating dalawa. Pangahamon ko rito. Tingnan ko lang kung hindi ito bumigay sa gagawin ko. Kita kong tumaas ang gilid ng labi nito. Mukhang kakasa sa hamon ko. Sure. Tingnan natin kung sinong unang mahuhulog ang loob sa ating dalawa. Ang matatalo, paparusahan kaya humanda ka sa akin. Confident na wika nito pero tinaasan ko lang ito ng kilay. Deal! Sang-ayon ko rito. Sabay ayos ng tayo at inilahad ang aking kanang kamay rito. Humanda ka. Sisiguraduhin kong ikaw ang unang mahuhulog sa akin. Saad nito sabay abot ng aking kamay. Pero duda ako na mahuhulog ang loob ko dito dahil may boyfriend na ako. Online nga lang, but at least boyfriend pa rin matatawag yun. Sige na, maiwan na kita. Tatapusin ko munang trabahong binigay mo. Bye, sweetie! Paalam ko rito, sabay kindat bago ito tinalikuran. Kailangan kong pagplanuhan ang gagawin kong pangaakit kay Sky dahil hindi ako papayag na matalo at bumagsak lang rito. Iniisip ko pa lamang ay napapangiwi na ako. Pero naiisip ko kung ano bang parusang ipapataw sa matatalo. Dapat pala'y tinanong kong mokong na yun. Pagdating ko sa aking opisina ay agad akong nag-research kung papaano ang mangakit ng lalaki or kung papaano ma-fall ang isang katulad ni Sky. Pero wala naman akong napala kundi puro suggestions lang. Mukhang kailangan kong daanin sa sarili kong pamamaraan kung papaanong mahuhulog ang loob ni Sky na yun sa akin at sisiguraduhin kong akong mananalo at hindi ang isang yun. Sky Arevalo's point of view. Hi sir, I made a cup of coffee for you. Ani ni Anya nang pumasok ito sa loob ng opisina ko. Bit-bit ang isang tasa ng kape habang matamis na nakangiti. Bigla tuloy akong kinabahan sa uri ng pagkakangiti nito. Hindi kaya may binabalak ang babaeng to sa akin? Pakilapag na lang dyan sa tabi. Wika ko rito bago muling ibinalik ang aking atensyon sa harap ng laptop ko. Akala ko ialis na si Anya matapos ilapag ang tasa ng kape sa tabi ng mga folders. Pero prente itong naupo sa visitors area at mataman akong tinitigan base sa peripheral vision ko. Sky, you know what? Ang gwapo mo pala pag seryoso ka, unlike kapag inaasar mo ko. Komento nito. Inangat ko ang tingin ko at matamang tinitigan. Napansin kong sexy ang suot nitong dress.
Mukhang nag-uumpisa na itong mang-akit para mahulog ako sa patibong nito. Pero hindi ko hahayaan na mangyari yun dahil gusto kong akong manalo para magawa kong gusto ko. Thank you. But you know what? You're beautiful with that dress. Puri ko dito, sabay kindat. Pero parang hindi man lang ito tinabla ng charm ko dahil tinaasan lang ako nito ng kilay. Talaga ba? Alam mo bang gusto ko sanang maniwala sa'yo? Kaya lang alam ko naman na binabola mo lang ako. Bahagya akong ngumiti dito, sabay sandal sa swivel chair ko. Itinaas ko mga braso ko at inilagay sa likod ng ulo ko. Hindi ko akalain na ganito kalakas ang pakiramdam nito. Pero nagsasabi naman ako ng totoo. Napakaganda nito at bagay na bagay rito ang suot nitong floral na fitted dress. Ayaw mong maniwala sa sinasabi ko? Ikaw na nga pinupuri ko eh. Ani ko rito. Dinampot ko ang cellphone ko at tinignan kung may message na ba si Ninya. At hindi nga ako nagkamali dahil may 3 messages itong pinadala sa akin. Paano naman ako maniniwala sa'yo? Siguro kung wala tayong pustahan kung sinong unang mahuhulog sa ating dalawa, baka sakaling maniwala pa ako. Rinig kong sabi nito habang abala naman ako sa pagtitipa ng reply sa online girlfriend ko. Sino ba yung katext mo dyan? Tila naiinis na tanong sa akin, kaya naman inangat ko ng tingin, sabay iling. Hindi na nito kailangan pang malaman kung sinong katext ko o kachat ko. Mamaya pagtawanan pa ako nito. Kaibigan ko lang. Bakit mo na itanong? Tanong ko rito sabay lapag ng cellphone ko sa ibabaw ng mesa. Talaga? Bakit parang kinikilig ka? Tanong ulit nito kaya napabugan na lamang ako ng hangin. Ito talagang inaayawan ko sa babaeng to. Kapag nakapag-umpisang magtanong, hindi talaga titigil hanggat hindi nasasagot. Bakit? Nagsiselos ka? Nakataas ang kilay na tanong ko rito. Kita kong tumaas ang kilay nito, sabay takip ng bibig para pigilan ng pagtawa. Ako? Magsiselos? Tanong nito, sabay turo sa sarili, sabay tayo. Oo, sagot ko rito. Dahilan para bumanghalit ito ng tawa, kaya hindi ko napigilang hindi mainis rito. Tumayo ako at mabilis na lumapit sa kinatatayuan nito, kaya napahinto ito sa pagtawa, kasabay ng pag-atras pero natumba ito sa supang nasa likuran nito. Anong gagawin mo? Kinakabahang tanong nito, kasunod ang paglunok. Ngumiti ako rito sabay lagay ng aking magkabilang kamay sa gilid nito, saka ito matamang tinitigan. Mata sa mata, pero naagaw ng mamula-mula nitong labi ang aking atensyon. You have a very beautiful lips. Would you mind if I feel it? Tanong ko rito. Kita kong umawang ang labi nito na animoy nangaakit, kaya hindi ko mapigilan ang aking sarili na naising tikman yon. But of course, I need her permission. Baka mamaya, kung ano na lang ang tumama sa akin. Sorry. My lips is too precious para lang tikman ng isang katulad mo. Kapag nanalo ka sa pustahan natin, baka pagbigyan kita. But for now, hanggang tingin ka na lang muna. Wika nito. Inalis nito ang kamay kong nasa gilid. Pagkatapos ay maaga pa kong tinulak bago mabilis na tumayo. Naiiling naman akong napasunod ng tingin dito hanggang sa makalabas ito ng aking opisina. Mauhulog ka rin sa akin, Anya. Sambit ko bago bumalik sa trabaho. Pero hindi pa ako nagtatagal na nakaupo ay bigla na namang tumunog ang cellphone ko. Binuksan ko yun at tinignan ko kung sino nag-message. Babasahin ko na lang ang lahat ng mensahe ni Ninya nang muling magbukas ang pinto at iluwas si Anya na may bit-bit na mga folders. Naabala ba kita? Tanong nito, sabay lapag ng mga folders sa harapan ko. Hindi naman, ano bang mga yan? Tukoy ko sa mga folders. Mga dokumentong kailangan mong pirmahan. Sagot nito na ikinakunot ko ng noo. Seryoso ka? Ang dami niya na. Hindi kaya pinagtitripan mo lang ako? Paninigurado ko rito, pero seryoso lang itong tumitig sa akin. I'm a brat. Yeah, I know that. But when it comes to my job, sinasantabi ko yun at nagpo-focus ako sa trabaho ko. Pero kung ayaw mong pirmahan, then it's up to you. O sige na, maiwan na kita, sir. Paalam nito, sabay dampot sa mga folders at akmang lalayasan na sana ako nang pigilan ko ito. Okay,
I will sign it. Give it to me. Utos ko rito sabay lahad ng kamay ko rito. Sigurado ka? Paninigurado nito kaya napahilamos ako ng aking kamay sa mukha. Mukha ba akong nagbibiro? Ibibigay mo ba o hindi? Tanong ko rito sa naiinis na tono. Bakit ka nagagalit sa akin? Tanong din ito habang inis na nakatitig sa akin. Hindi ako galit. Give it to me na. Ani ko rito. Nagdadalawang isip naman itong inabot sa akin ang mga folders bago naupo sa silyang kaharap ng mesa ko. Ang sungit talaga ng mga chimpanzee. Bulong nito, kaya sinamaan ko ito ng tingin. Akala mo lang yun. Saad ko rito, bago itinuon ang aking atensyon sa trabaho. Ito naman ay nanahimik na, sabay halumbaba sa harapan ko. Kesa mainis ay tila nagustuhan ko pang ginawa nito. Pero hindi ko ipinahalata kay Anya. Mamaya kung saan pa mapunta ang usapan naming dalawa. Masaya na ako sa ganito at walang sino man ang makakasira ng araw ko. Pawisan at humihingal nang huminto ako sa pagja-jogging. Kinuha ko ang tuwalyang nasa bulsa ng suot kong jogging pants at pinunasan ng pawis na tumutulo sa aking noo. Ang gwapo niya, no? Ang sarap siguro niya maging jowa. Rinig kong sabi ng isang babae sa kasama nito nang dumaan ang mga ito sa hindi kalayuan sa kinatatayuan ko. Ngumiti ako sa mga ito kaya mas lalo pang kinilig ang mga ito. Gwapong-gwapo sa sarili ah! Anang pamilyar na boses, buhat sa aking may likuran kaya nilingon ko ito. Hindi ba ako gwapo para sa'yo, sweetie? Tanong ko kay Anya sabay kindat dito. Siyempre, gwapo ka. Noong hindi pa uso ang tao. Sagot nito, kaya napabusangot ako. Niwala man lang epekto ang gandang lalaki ko sa babaeng to. Napaisip tuloy ako kung anong magandang gawin para mahulog ang loob nito sa akin. Nangaasar ka na naman. Gusto mo bang kumain sa restaurant na malapit dito sa park? I heard masarap ang mga pagkain doon. Libre mo? Tanong nito na mabilis ko namang tinanguan. Mukhang mamumulubi ako kung si Anya magiging girlfriend ko. Oo, libre ko na, kaya halika na. Ani ko sabay hawak sa kamay nito at walang anong-anong hinila ito. Huwag mo naman akong kaladkarin. Susunod naman ako ng maayos sa'yo eh. Wait, don't tell me. Nahuhulog ka na sa charm ko, Sky. Wala sa sariling napahinto ako sa paglalakad, kaya sumalpok ito sa akin. In your dreams, baka ikaw pa. Wika ako rito, kaya napahinto ito sa paghaplos sa balikat nitong nasaktan. Di wag, may boyfriend naman na ako. As if namang mahulog din ako sa'yo, no? Tss, diyan ka na nga. Wait, may boyfriend ka na? Hindi makapaniwalang tanong ko rito. Ang alam ko kasi ay man-hater ito dahil sa ginawang pambababae ng ama nito. Of course, through online nga lang. Ang pangalan niya Timothy, but I'm sure dami lang ang account niya eh. Bali walang sagot nito. Timothy? Anong complete name? Baka kilala ko. Ani ko rito kahit sa loob-loob ko ay kinakabahan na ako. Hindi kaya si Anya ay si Nina, ang girlfriend ko online? Psst, wisit. Pag nagkataon lagot ako rito. Yes, Timothy. Wala siyang last name kasi nga dami lang ang account niya. Heto, tingnan mo ang profile niya. Inabot nito sa akin ng cellphone kaya agad kong tiningnan ng screen. And it's confirmed. Ang Timothy na tinutukoy nito at ako ay iisa lang. Nag-scroll down ako sa cellphone nito at pasimpleng tiningnan ang profile nito. At kagaya nga ng hinala ko, siya nga si Nina, ang girlfriend ko online. May ideya ka ba kung sino ang Timothy na yan? Tanong ko rito pero umaasa akong sana ay hindi akong pinaghihinalaan ito. Hindi naman ako nagsising ito palang girlfriend ko online. Pakiramdam ko nga ay ang saya ko pa. Pero kailangan kong mag-ingat or else mabubuko ako na hindi oras. Wala akong ideya, wala naman akong planong alamin kung sino si Timothy sa totoong buhay. Kasi sooner or later, hihiwalayan ko rin naman siya. Wika nito na ikinagulat ko ng husto. Ha? Bakit? Hindi ka ba masayang kachat siya? Malay mo isang araw magpakilala siya sa'yo. Saad ko rito pero tinalikuran lang ako nito at nag-umpisa ng humakbang palayo. Anya, wait! Habol ko rito. Bahagya naman itong huminto at sinulyapan ako.
Kaya nagmamadali akong lumapit rito. Akala ko ba ililibre mo ko? Tara na't nagugutom na ako. Pag-iiba nito ng usapan bago nagpatuloy sa paglalakad. Oo na, but Anya, tanong ko lang, do you love Timothy? Tanong ko rito habang nakaagapay sa paglalakad nito. Maybe it's just for social media. Kung magmamahal ako ang gusto ko in real life. But I like Timothy. He's sweet, caring and thoughtful. Bakit mo na itanong? Tanong nito kaya napaayos ako ng tayo at nag-umpisa na sa paglalakad. Nothing. I'm just curious. Sagot ko rito. Pero ang totoo ay ibang tumatakbo sa isip ko. Bilisan na nga natin, nagugutom na rin ako. Ani ko rito. Hinawakan ko ito sa kamay at hinatak patungo sa restaurant na abot-tanaw lang sa tapat ng park na aming kinaroroonan. Pagdating namin sa restaurant ay agad kaming umorder at habang naghihintay ay mataman kong pinagmamasdan si Anya na abala sa cellphone nito. Siguro ay nagtatype ng ipapadalang mensahe sa aking account. Sky, kanina mo pa ako tinititigan. May dumi ba ako sa mukha ko? Kunot ang noong tanong nito na bahagya ko lang ninitian. I just realized na napakaswerte ng boyfriend mo. You're not just beautiful outside, but also responsible. Naisip ko tuloy, what if agawin na lang kita sa kanya? Ano? Ha? Ako? Aagawin mo kay Tim? Bakit mo naman gagawin yun? Tanong nito, pero tinawanan ko lang ito. Bakit ko nga ba naisip yun gayong girlfriend ko naman na ito? Wala lang, I'm just kidding. Gusto ko lang makita ang reaksyon mo. Palusot ko rito. Talaga ba? Ano, nahuhulog ka na ba sa akin? Mapaparusahan na ba kita? Magkakasunod nitong tanong. Ngumisi ako rito sabay thumbs down. Kung tutuusin kasi ay pareho naman kaming talo kung ang pagbabasehan na yung relasyon namin online. But I won't let her know na ako at si Timmy ay isang tao. Ngayon pa ba? Pero siguro, banda-banda ron pa. Huwag ka na munang mag-expect, sweetie. Galingan mo kasi ang pang-aakit mo sa akin. Malay mo isang araw, magising ka na lang na in love ka na sa akin. Saad ko rito pero inismiran lang ako nito. Bigla tuloy naisip ko kung papaano kami nagkasundo online, kung para kaming aso't pusa in real life. May sasabihin pa sana ito nang biglang dumating ang waiter. Dala ang mga in-order naming pagkain. Thank you. Ani ni Anya na, ewan ko ba, kung nagpapakyut o sadyang ganun na lang sa mga waiters. You're welcome, ma'am. Enjoy your meal po. Anang waiter sa bayo ko bago kami iniwan. Naikuyom ko naman ang kamay ko habang nakasunod ng tingin sa waiter. Kung hindi pa ako kinalabit ni Anya, ay hindi pa ako matatauhan. Let's eat. Anito, sabay lagay ng pagkain sa plato nito. Tanging tango na lamang na itugon ko rito bago ko hinarap ang pagkain. Anya Mendez point of view. Kasalukuyan akong nakikipag-usap sa bago naming kliyente nang madilim ang mukhang lumapit si Sky sa kinaroroonan namin at padabog na naupo sa katabi kong silya. Hindi ko alam kung bakit ito nagkakaganito at sa mismong harapan ng lalaking kanina pa nagpapakyut sa akin. Yun nga lang, hindi naman siya cute. Kata-cute pwede pa. Matagal pa ba ang meeting nyo? Pabulong na tanong ni Sky sa akin na inilapit pa talaga ang bibig sa may tenga ko. Kaya bahagya ko itong sinulyapan ng may pagtatanong sa mga mata. Bakit parang nagmamadali ka naman yatang matapos ang meeting namin ni Mr. Sanchez? Nagtatakang tanong ko rito. Inabot ko ang baso ng iced tea na nasa harap ko at bahagyang sumimsim bago tinapunan ng tingin ng lalaking nasa harapan namin na tila hindi nagustuhan ang ginawa ni Sky. Tumawag si Mami kani-kanina lang. She invited us na sa bahay na raw mag-lunch. Pupunta na rin ang parents mo. I think may pag-uusapan ding importante. Kaya gusto nilang nandun tayong dalawa. Anito sabay akbay sa akin. Aalisin ko sana ang braso nitong nakapatong sa balikat ko nang bigla akong samaan nito ng tingin. Nagawa pa nitong abutin ang baso ng iced tea ko at walang pag-aalinlangang ininom ang laman. Excuse me. Magkaano-ano ba kayong dalawa? Tanong ni Mr. Sanchez kaya sabay kaming napatingin ni Sky rito. Sasagot na sana ako nang unahan ako nito. She's my girlfriend.
And also my best secretary. She's beautiful, right? Hindi mo maide-deny kasi kanina pa kitang inoobserbahan kung paano mo titigan si Anya. But sorry bro, she's taken, kaya off limits na siya. Hanap ka na lang ng para sa'yo. Anis kaya't nagawa pa akong halikan sa pisngi. Hindi ko alam kung anong nangyayari kay Sky at ganito na lamang ang mga kinikilos nito. Hindi kaya nahulog na siya sa akin? Panalo na ba ako sa pustahan namin? Oh, I see. Pasensya na kung naging interesado ako sa girlfriend mo. And you're right, she's beautiful. Kaya nga hindi ko mapigilang titigan siya ng mabuti. O sige, maiwan ko na kayo. Paalam ni Mr. Sanchez na sinabayan ng pagtayo. Inilahad nito ang kamay sa harapan ko. Kaya naman tumayo ako at inabot yun, saka nakipagkamay. Thank you sir for choosing our company. Isisend ko na lang through email ang iba pang detalye. Ani ko rito, bago bitawan ng kamay nito. Tumayo na rin si Sky at nakipagkamay rito, kahit nalabas sa ilong. Hoy Sky, ba't mo sinabi kay Mr. Sanchez na girlfriend mo ko, ha? Don't tell me nagsiselos ka sa kanya. Ano, panalo na ba ako? Makukuha ko na ba ang prize ko at mapaparusahan na ba kita? Sunod-sunod na tanong ko rito. Pero pinitik lang ako nito sa noo. In your dreams, Anya. Saka don't tell me na gusto mong mukhang ewan na yun. Umamin ka nga. Mas gusto mo ba kung ganun ang klase ng lalaki kesa sa kagaya ko? Anong pinagsasasabi mo dyan? Kliyente yun. Natural pakikiharapan ko siya ng maayos. Saka hindi siyang type ko no. Mas lalong hindi ikaw. Diyan ka na nga. Akmang dadamputin ko na sana ang bag ko nang pigilan ako nito. Kaya nagtataka ko itong hinarap. Where do you think you're going? Di ba kasasabi ko lang na pinapapunta tayo ni Mami sa bahay ngayong lunch? Don't tell me nakalimutan mo na agad. Tanong nito. Kaya napakamot ako sa noo. Sabi niwi. Medyo, sorry. Alika na nga. Mamaya makalimutan ko na naman. Dinampot ko ang bag ko at ilang mga folders. Pero kinuha ni Sky yun sa akin at ito na ang nagbitbit. Palabas ng restaurant na kinaroroonan namin. Ako naman ay tahimik na sumunod rito. Saan ka pupunta dyan? Tanong nito nang bigla akong humiwalay dito sa paglalakad. Sa kotse ko, bakit? Medyo malayo ang naparkingan ko rito eh. Mauna ka na, susunod na lang ako. Ani ko rito, sabay talikod. Pero mabilis itong nakasunod sa akin at walang kagatul-gatul akong binuhat. Hoy, ibaba mo ko. Saan mo ba ako dadalhin? Sinubukan kong magpumiglas para ibaba ako nito. Pero hindi man lang ito natinag. Sa akin ka sasabay. Ipapakuha ko na lang ang kotse mo sa driver ni Mami. Anito bago ako inilapag sa tapat ng sasakyan nito. Binuksan nito ang pinto sa passenger seat at bigla na lamang akong itinulak pasakay. Hey, dahan-dahan naman sa pagtulak. Kainis ka. Reklamo ko rito pero tinaasan lang ako nito ng kilay. Sabay sara ng pinto ng sasakyan. Padabog naman ako nagsuot ng seatbelt. Saka masamang tinitigan si Sky nang makasakay na ito sa driver's seat. Ang pangit mong maging boyfriend. Napakaano mo? Gigigil ako sa'yo? Ani ko, sabay pakita ng kamao ko rito na mahigpit kong ikinuyom. Tss, ngayon lang yan sweetie. Sooner or later, susunod ka rin sa mga gusto ko ng bukal sa loob. Proud pa ang wika nito sabay kindat sa akin. Naiiling na lang akong umirap rito. Hindi ko talaga papangarapin na maging nobya ng isang ito. Napaka-bossy. Whatever. Wait, don't tell me sumusuko ka na sa pustahan natin ha. Ano, payag ka na bang mapanish ko? Kasi excited na akong parusahan ka at makuhang prize ko. Saad ko rito na sinabayan ko pa ng matamis na ngiti at palakpak. Like what I've said, it's only in your dreams, sweetie. Hindi ako papayag na maging talunan sa huli. No way, as in. Mariing wika nito kaya naman napabusangot na lang ako. Paano ko ba mapapaful ang lalaking to? Gosh, daig pang robot sa manhid. Sweetie! Malambing na tawag ko rito habang binubuhay nito ang makina ng sasakyan nito. Lumingon nito sa akin nang nakataas ang kaliwang kilay, kaya napangiwi na lang ako. Napakamaldito ng lalaking to, kahit kailan talaga. Mukhang mauuna pa akong mahulog dito kaysa sa Sky na to ah. Hi tito, hi tita. Kunot ang noong napalingon ako sa babaeng bigla na lang sumulpot sa aming harapan.
Kasalukuyan kaming nag-uusap nila Tita Sel at Tito Edward habang hinihintay na dumating sila Mommy. Pero iba ang dumating. "Oh, Gretchen, naligaw ka yata rito?" tanong ni Tita Sel sabay sulyap sa gawi ko. "Ano ba naman kayo, tita? Hindi ako naligaw rito. Sadya akong pumunta rito para makita si Sky." "Wait, where is he? Bakit wala yata siya rito?" tanong ni Gretchen habang inililibot ang paningin sa kabuuan ng salas. "Nasa kitchen siya, nagluluto ng paboritong ulam ni Anya." Sagot ni Tita Sel kaya otomatikong lumipad ang tingin ni Gretchen sa gawi ko. Sabay irap. Hindi naman ako nagpapatalo rito. Gumanti ako ng irap sabay dila sa bruhang ex ni Sky. Ang sweet naman niya. Imagine, pinagluluto pang babaeng yan. Anito, sabay halukip-kip bago ko tinapunan ng mapanuring tingin. "O bakit? Inggit ka? Hindi ka ba niya pinagluluto nung panahong kayo pang dalawa?" tanong ko rito sa nangaasar na tono. Mukha kasi siyang pikon kaya parang ang sarap asarin. Bakit naman ako maiinggit sa'yo? Look at, I'm beautiful, sexy, smart, and girlfriend material. Putol ko rito at proud na tumayo. Kita kong napangiti sila Tita Sel at napasulyap naman si Tito Edward sa gawin ni Gretchen. "Di ikaw na," anito, saka pabagsak na naupo sa sofa. Ngiting tagumpay naman akong nagtungo sa kusina para uminom ng tubig. Nakakapagod din palang mangasar ng bruha. Pagdating ko sa kusina ay inabutan ko si Sky na abala sa pagluluto ng paborito kong ulam. Kaya naman nilapitan ko ito. "Ang sarap naman yan. Amoy palang ulam na. Pati nagluluto, amoy ulam na." Ani ko, sabay ngiti nang sumulyap si Sky sa gawi ko. "Of course, masarap to. Para sa'yo to eh. Alika, tikman mo." Wika nito saka naglagay ng ulam sa platito at ibinigay sa akin. Kumuha naman ako ng tinidor at tinusok ang karne. Saka hinipan bago ko ito'y sinubo. "Ang sarap nga. Mukhang maraming makakain ko nito ah. Thank you Sky sa effort. I really appreciate it." Ani ko rito. Lumapit ako rito at walang kaabog-abog na binigyan ito ng halik sa pisngi. "Hey, what's going on here?" Mataray na tanong ni Gretchen na mabilis nakalapit sa kinatatayuan namin ni Sky. "It's none of your business." Sagot ko rito, sabay angkla ng aking braso sa braso ni Sky. At para mas lalo pang inisin ng bruha, ay inihilig ko pa ang ulo ko sa dibdib ni Sky na mukhang gustong-gusto naman ang ginagawa ko. "Sky, ba't ka pumapahayag na landiin ng babaeng yan?" Gigil na tanong ni Gretchen kay Sky na nagkibit balikat lang bilang sagot. "Teka nga Gretchen, bakit ba parang apektado ka pa rin na may ibang babae na si Sky? Diba, matagal na kayong tapos?" "Teka nga, don't tell me may nararamdaman ka pa rin sa kanya. You cheated on him." "Oh my, sorry hindi ko sinasadyang sabihin na niloko mo siya. Ay, ano ba yan? Hindi ko mapigil ang hindi mabanggit." Pangiinis ko rito. Kita ko kung paano dumilim ang mukha nito, maging ang pagkuyom nito ng kamay ay hindi nakaligtas sa aking paningin. "How dare you? Bakit mo ko sinisiraan kay Sky?" Galit na tanong nito pero tinaasan ko lang ito ng kilay. "Excuse me, alam ni Sky na niloloko mo lang siya kaya nga nakipaghiwalay siya sa'yo, diba? Two-timer ka kasi kaya ka hiniwalayan. But you know what? You deserve it. Sweetie, halika na nga. Iwan na natin ang babaeng yan. Parang gusto kong makita ang room mo eh. Pwede mo ba akong samahan doon?" Paglalambing ko kay Sky na parang timang kung makangiti. "Sure sweetie, let's go. Mamaya na lang tayo kumain. Wala pa rin naman sila tita." Ani ni Sky. Iniakbay nito ang braso sa akin bago ko iginiya palabas ng kitchen. Naiwan si Gretchen na umuusok ang ilong sa inis. Akala yata niya hahayaan kong makabalik pa siya sa buhay ni Sky after what she did. Hindi na mangyayari ang kung ano man ang pinaplano niya. Never. Ang sweet naman ng sweetie ko. Ano, give up ka na ba? Panalo na ba ako? Can I get my prize? Tanong ni Sky habang naglalakad kami patungo sa salas. Nek-nek mo. Ginawa ko lang yun para lubayan ka ng bruhang yon. But it doesn't mean na nahulog na ako sa'yo. Baka ikaw pa. Umamin ka na lang. No sweetie, hindi ako aamin. Teka, may dumi ka sa pisngi. Huminto ito sa paglalakad kaya napahinto na rin ako at hinarap ito.
San ba? Ituro mo na para mapunasan ko. Ani ko rito pero nanatili lamang itong nakatitig sa mukha ko. Bigla tuloy akong kinabahan dahil sa kakaibang pagtitig nito na animoy may something. Let me. Hindi mo rin naman makikita kung ikaw ang magtatanggal. Halos bulong na lang ang sagot nito. Kaya kahit naiilang na ako ay hinayaan ko na lang. Ibinaling ko na lang sa ibang direksyon ng tingin ko para kahit papaano ay mabawasan ang kabang nararamdaman ko. Anya, alam mo bang napakaganda mo? Kaya lang hindi ko agad nakita yon. Pati ang mga katangian mo na kahit sinong lalaki ay magugustuhan. Kunot ang noong tinitigan ko ito. Hindi ko kasi ito maintindihan. Or let me say na, hindi ko maintindihan ang gusto nitong ipahiwatig. Ano bang pinagsasasabi mo dyan? Alika na nga. Baka kung saan pa mapuntang usapan nating dalawa. Mahirap na. Baka mamaya sa rejection na naman ako mauwi nito. Saad ko rito pero halos hangin na lamang na lumabas sa bibig ko nang sabihin ko mga katagang yun. I like Sky. Matagal ng panahon. Pero iba ang gusto niya kaya naman nasaktan ako ng husto nang maging nobya nito si Gretchen na nauwi rin naman sa hiwalayan. Tinalikuran ko ito at mabilis na naglakad palayo. Pero ramdam ko ang pagsunod ni Sky. Hindi na dapat nitong malaman ang tungkol sa sekreto ko na matagal ng panahon kong itinatago. Ayoko nang umasa na bibigyang pansin nito kung ano man ang nararamdaman ko rito. Para kasi dito ay isang laro lang ang nag-uugnay sa aming dalawa at wala nang iba pa. Gretchen's point of view. Hey you! Sita ko kay Anya na abala sa pagbabasa ng kung anong dokumento habang naglalakad patungo sa opisina ni Sky. Huminto naman ito at nag-angat ng tingin pero bakas ang iritasyon sa mukha nito. What? Tanong nito sabay kamot sa noo. Lumapit ako rito at mataray kong tinitigan mula ulo hanggang paa. Where is he? Tanong ko rito na kinaangat nito ng tingin. Sabay ngisi. Ano nakakatawa, aber? Tanong ko pa rito pero naiiling lang itong tumalikod sa akin at saka humakbang palayo. Hoy, I'm asking you, where is Sky? Tell me bago pa kita ipatanggal sa trabaho mo. Naiinis kong sita pero ni hindi man lang ako nito pinansin. I don't have time for someone like you. Leave me alone. Anito, sabay wasiwas sa ere ng hawak nitong folders bago ito pumasok sa loob ng opisina ni Sky. Ano naman ang problema ng isang yun? Nagtatanong lang naman ako eh. Ano bang masama ron? Naiiling akong bumuntong hininga saka sumunod papasok sa loob ng opisina ni Sky. Kumunot ang noo ko nang makita ang dalawa ni Sky at Anya na para bang may hindi pagkakaunawaan. Kaya sinamantala ko yun at mabilis na lumapit sa mga ito. Hi Sky! Bati ko kay Sky na tila hindi man lang nagulat na makita ako sa loob ng opisina nito. Sa halip ay tinapunan lang ako nito ng masamang tingin bago muling binalingan si Anya. Sir, kung wala na po kayong ipag-uutos, babalik na ako sa trabaho ko. Ani ni Anya, sabay sulyap sa akin. You may go, may pag-uusapan kami ni Sky my loves eh. Bye! Ani ko rito pero inirapan lang ako nito at walang salitang lumabas ng opisina ni Sky. What are you doing here? Hindi ba sinabi ko na sa'yo na huwag ka nang pupunta rito? At huwag mo na akong lalapitan kahit na kailan. Hindi ka ba marunong umintindi o talagang ayaw mo lang intindihin? Baling ni Sky sa akin pero nginitian ko lang ito ng matamis. Umikot ako sa office table nito, sabay upo sa kandungan nito na parang kagaya lang ng dati kong ginagawa. Ang harsh mo naman sa akin, sweetheart. Samantalang dati, gustong-gusto mo na pinupuntahan kita rito at ginagawa mga bagay na ganito. Eh bakit ngayon parang big deal na sa iyo? Natatakot ka ba na makita tayo ni Anya? Ano bang relasyon yung dalawa? Bukod sa close sa mga magulang niyo at sekretary mo siya? Tanong ko rito sabay kawit ng aking mga braso sa leeg nito. Wala ka nang pakialam kung ano man ang relasyon naming dalawa. Kaya pwede bang umalis ka na sa kandungan ko? Marami pa akong trabaho na kailangan tapusin. Hinawakan nito magkabilang braso ko, saka ako sapilitang inalis sa kandungan nito. The heck, Sky? I'm trying to win you back. Bakit mo ba ako pinagtatabuyan palayo sa'yo? Inis kong tanong rito dahil hindi ko talaga maintindihan. Ginagawa ko naman ang lahat para bumalik kami sa dati. But he keeps avoiding me. For what reason? Dahil ba kay Anya? Hindi ako papayag na sa isang yun lang ang ipapalit sa akin ni Sky sa akin. Over my dead gorgeous body.
Did I ask you to do that? Look, Gretchen, wala akong balak makipagbalikan sa'yo. I don't love you anymore. So will you please stay away from me? Look at yourself. You look desperate to get what you want. Samantalang wala ka man lang pagdadalawang isip na lokohin ako noon. Kinagat ko ang aking labi at inis itong tinitigan. Matagal ng panahon yun, Sky. Mahal kita at sobra kong pinagsisisihan ng nagawa ko. Please, give me another chance. Papatunayan ko sa iyong nagbago na ako. Please, hindi ko na uulitin ang pagkakamali ko dati. Please, Sky. Nagsusumamo kong hinawakan ang kamay nito at kulang na lang ay lumuhod ako sa harapan nito. Pero nanatiling matigas ang anyo nito. Mukhang walang balak na pagbigyan ng pakiusap ko. Sorry, Gretchen, pero wala ka nang aasahan sa akin. May mahal na akong iba. Sige na, umalis ka na. Marami pa akong gagawin. Taboy nito sa akin. Aayos na sana ako ng tayo nang makita kong unti-unting pagbukas ng pinto. Alam kong si Anyang babaeng tinutukoy nito. Kaya hindi ako papayag na maging masaya ang mga ito. Sky, I love you. Saad ko rito. Sabay sunggab sa labi nito. Dahek, Gretchen! Galit na wika ni Sky, sabay tulak sa akin palayo. Anya! Sambit ni Sky nang makita nito ang sekretarya nitong tila nakakita ng live show. May papapirmahan sana ako. Hindi ko alam na may ganitong eksena pala rito. Sige na, tapusin niyo na muna yan. Wika nito saka nagmamadaling lumabas ng opisina ni Sky. Anya, wait! Tawag ni Sky dito pero hindi ito pinapansin ni Anya. Kung hindi ka babalik sa akin, pues hindi ko naman nahayaan na maging masaya kayo ng babaeng yun. Never, Sky. Ani ko, sabay ngiti. You think, hahayaan ko rin na magtagumpay kang paglayuin kami ni Anya? Hell no. Kung hindi mo ko titigilan, then pasensyahan tayong dalawa. Face the consequences. Hindi ang isang katulad mo nga hadlang sa mga plano ko para sa aming dalawa ni Anya. Tandaan mo yan. Galit na wika nito bago ko itinulak paalis sa daraanan nito. I'm not afraid. Sigaw ko rito habang palabas ito ng opisina nito. Saglit itong huminto at humarap sa akin ng nakangisi. Then, get ready to lose everything. Magpaalam ka na sa karir mo at sa buhay na meron ka dahil babawiin ko ng lahat mula sa'yo. Tingnan natin kung saan ka pupulutin kapag nagmatigas ka at hindi mo ko tinigilan. Sunod-sunod akong napailing. No, not the life that I have. Hindi ako papayag na mawalang tinatamas ako. Now, you look afraid. Saad nito, bago ko iniwan. I can't believe it. Alam kong hindi nagbibiro si Sky sa banta nito, kaya kailangan kong mag-isip ng mabuti. Hindi ako papayag na pulutin ako sa kangkungan. No way! Anya Mendez point of view. Anya, can we talk? Napaangat ako ng ulo mula sa pagkakasubsob sa mesa nang marinig ko ang boses ni Sky. Tungkol saan? Tanong ko rito. Umayos ako ng upo at mataman itong tinitigan. May ideya kasi ako kung anong pag-uusapan namin at gusto kong marinig ang paliwanag nito tungkol sa nakita ko sa opisina nito. About sa nakita mo kanina sa loob ng opisina ko. I knew it. Tungkol nga ron ang gusto nitong pag-usapan namin. May relasyon pa ba kayo? Inis kong tanong dito na mukhang ikinagulat nito. Kumunot ang noon nito at mabilis na umiling. No, hindi ko ugali na balikan ng taong nanakit sa akin. Isa pa, may gusto na akong iba. I mean, mahal matagal ng panahon. Saad nito kaya nakagat ko ang lower lip ko. Akala ko pa naman ay may pag-asa na akong mapansin nito. Yun pala, may panibago na naman akong kaagaw rito. Ganun ba? Masaya ako para sa'yo. Ani ko rito, sabay sulyap sa suot kong wristwatch bago tumayo. Sorry sir but I have to go. Naalala ko may pupuntahan nga pala ako. Where? Gusto mo bang samahan kita? Tutal, tapos na ang trabaho ko. I'm free now. Napahinto ako sa paghakbang at hinarap ito. Wag na, baka maabala pa kita. Maya-maya niyan may date ka pala. Sisihin mo pa ako kapag napurnada. What date? And with who? Kay Gretchen? Hindi mangyayari yun. So whether you like it or not, sasama ako sa'yo. Alika na. Para akong nakuryente ng hawakan nitong kamay ko. Sabay hila sa akin, palabas ng opisina ko. Bakit parang mas excited ka pa sa pupuntahan natin kesa sa akin?
Alam mo ba kung saan tayo pupunta? Nope. Gusto ko lang makaalis agad tayo rito. Teka, saan nga ba tayo pupunta? Maya-maya'y tanong nito kaya bahagya akong natawa. Ang lakas ng loob na manghila tapos hindi naman pala alam kung saan kami pupunta. Sa beach kasi ang punta ko. Gusto ko kasing lumanghap ng sariwang hangin. Nakakasawa na kasi maraming hangin dito sa city. Wait, sigurado ka bang wala ka talagang lakad? Baka mamaya meron tapos sinasabi mo lang na wala. Naku, kukutusan talaga kita. Banta ko rito. Wala nga. Saka gusto ko ring lumanghap ng sariwang hangin. And I'm very sure. So alika na. Nito. At muli na naman akong hinatak patungo sa elevator na kabubukas lang. Hinintay muna naming makalabas ang lahat ng sakay ng elevator bago kami pumasok sa loob. Tahimik akong pumwesto sa sulok habang si Sky naman ay abala sa harap ng mga boto ng elevator. Makalipas ang ilang sandali ay tumabi ito sa akin at matamang tumitig sa mukha ko. May dumi ba yung mukha ko? Ganyan ka na naman tumitig sa akin. Mataray na tanong ko rito pero sa halip na sagutin ay tinawanan lang ako nito. Wala ka namang dumi sa mukha. Ang ganda mo kasi kaya hindi ko mapigilan na hindi ka pagmasdan. Lalo na't ganito tayong magkalapit sa isa't isa. Pakiramdam ko ay bigla akong namula sa papuri nito. Wait, baka pinagtitripan lang ako nito para mahulog ang loob ko rito at itong manalo sa bet naming dalawa. Pa-fall ka rin eh. Akala mo naman mahuhulog ako sa'yo. Pagmamataray ko rito. Kahit ang totoo naman ay matagal na akong hulog na hulog dito. But I won't let him know about it. Alam ko kasing laro lang ang lahat para rito. At isa pa, may new love interest na ito. At alam kong hindi ako yun. I'm not okay? Bakit? Ayaw mo ba sa akin? Is there no any chance na magustuhan mo ko? For real? Tanong nito. Diba, game lang naman ang ginagawa natin. Saka ayokong umasa sa wala. Not again. Halos bulong ko ng sagot dito. What if I give up? Bigla akong naguluhan sa sinabi nito. Ha? Anong ibig mo sabihin, Sky? Pwede bang linawin mong mabuti? Naguguluhan kasi ako eh. Ani ko rito. Ilang beses akong napakurap nang bigla nitong ilapit ang mukha nito sa mukha ko. Kaya napaatras ako ng isang beses. Hindi kita maintindihan, Sky. Bakit ba sobrang lapit mo sa akin? Pwede bang lumayo ka ng konti? Naiilang na ako sa mga titig mo eh. Gusto mo bang malaman ng sagot? Tanong nito na kaagad ko namang tinanguan bilang sagot. Ano bang gusto mong iparating? Tanong ko pa ulit dito. Here's the answer. Bulong nito. Sabay dampi ng labi nito sa aking labi. Para naman akong itinulos sa kinatatayuan ko habang nanlaki ang mga mata ko. Malapit na sana akong bumigay nang biglang sumagi sa isip ko si Gretchen. Marahan ko itong itinulak na ipinagtaka nito habang titig na naman sa mukha ko. Malito, Sky. Bulong ko. Sabay iwas ng tingin dito. Sweetie, what's wrong? I know you like me and I like you too. May iba pa ba bukod sa akin? I mean, do you like someone else? Mali ba ako ng hula na gusto mo ko? Katulad ng pagkagusto ko sa'yo? Tanong nito sabay sandal sa dingding ng elevator. No, walang iba, Sky. Naalala ko lang kasi si Gretchen eh. I'm sure na hindi papayag yun na magkaroon ng ibang babae sa buhay mo. Anya, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala na kaming dalawa? Matagal ng panahon. Hindi mo ba ako gusto? Malungkot na tanong nito na mabilis kong inilingan. You didn't like me? Ulit nito habang kunot na kunot ang noo. Sinabi ko ba? Mataray ko ring tanong rito, sabay halukip-kip sa harapan nito. Ngumiti ito sabay hatak sa akin papalapit sa katawan nito at mahigpit akong ikinulong sa mga bisig nito. Alam ko namang patay na patay ka sa akin, sweetie. Ganon din ako matagal na. Natatakot lang akong umamin sa'yo kasi baka i-reject mo ko dahil lagi kitang inaasar. But now, wait sweetie, can I kiss you once again? Your lips. Ang ingay mo. Ani ko rito, sabay halik sa labi nito. Ang dami-dami pa kasing sinasabi hindi na lang gawin ang gustong gawin. Kasalukuyan akong nagdadrive patungo sa isang restaurant kung saan ko imimit si Mr. Sanchez nang may isang sasakyan ang pilit na gumigit-git sa aking kotse. Pero hindi ako nagpatinag. Medyo pamilyar sa akin ang sasakyan.
Hindi ko lang alam kung saan ko ito nakita. Ano bang problema ng isang to? Naiinis kong bulong sa kabinilisan ng pagpapatakbo ng sasakyan. Pero mukhang walang balak na tantanan ako nito kung sino mang sakay sa pulang sports car. Kahit saan ako sumuot ay nakasunod ito at hindi ko na alam ang gagawin ko para matakasan ang sasakyang nakabuntot sa akin. Buisit! Wala ba talaga siyang balak na tantanan ako? Inis kong sigaw sa kabila ng aking pagmamaneho. Nagpatuloy kami sa habulan hanggang sa makarating kami sa isang kanto. Mabuti na lamang at hindi traffic or else maraming madadamay na motorista. Habang nagmamaneho ay palingali nga ako upang maghanap ng matataguan. Pero sa kamalasan ay wala akong makita dahil parang napadpad ako sa isang squatter. Nasaan na ako? Wala sa sariling tanong ko, sabay sulyap sa rearview mirror upang tignan kung nakasunod pa rin bang sasakyang humahabol sa akin. Napabuntong hininga na lamang ako nang makita ko ito sa hulihan ng aking sasakyan, kaya mas pinabilis ko pa ang pagpapatakbo upang makalayo sa kung sino man ang Poncio Pilatong driver ng pulang sports car. Pero kahit anong bilis ang pagpapatakbong gawin ko ay madali lang akong nahahabol ng sports car na ito. Palibhasa nga ay disenyo ang sasakyang humahabol sa akin na mas mabilis kesa sa gamit kong kotse. Ano bang panaman ng kotse ko sa isang sports car? Niwala nga yata sa 50% ang bilis ng sasakyan ko kumpara sa sports car na humahabol sa akin. Habang abala ko sa pagmamaneho ay siya namang pagtunog ng cellphone ko. Sinulyapan ko yun at nakita ko pa ang pagrehistro ng pangalan ni Sky sa screen. Siguro ay hinahanap na ako ng lalaking yun. Mabilis kong inaccept ang tawag nito bago muling itinuon ang aking atensyon sa kalsada. Mahirap na't baka makaaksidente pa ako. Sweetie, where are you? Kanina pa kitang hinahanap. Pinuntahan na nga kita sa restaurant kung saan ang meeting place niyo ni Mr. Sanchez. Pero sabi niya sa akin hindi ka pa rin nagpapakita sa kanya. What's wrong? May problema ba? Napakagat ako ng labi dahil baka sa boses ni Sky ang matinding pag-aalala para sa akin. Sorry Sky, pero may problema ako eh. Kanina pa ako hinahabol ng isang pulang sports car. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko, tsaka kung saan ako pupunta. Please help me, natatakot na ako. Please do something, sweetie. Mukhang wala akong balak na tantanan ng kung sino man ang taong nakasakay sa pulang sasakyan na yun. Ani ko kay Sky. Alam kong gagawa ito ng paraan para matulungan ako sa kinaharap kong problema. Where are you, sweetie? Tanong nito. Kaya agad naman akong naghanap ng palatandaan kung nasa saan ako. I think nasa bandang Pasig ako. Please Sky, puntahan mo na ako rito. Nahihilo na ako sa pagpapaulit-ulit dito eh. Pakiusap ko rito. Alright sweetie, calm down and keep driving. Tatawag ako ng pulis. Papunta na ako dyan. Take care, okay? Okay. Bilisan mo Sky please. Natatakot na talaga ako. Ani ko, sabay sulyap sa rearview mirror. Malapit na niya ako maabutan. Sige na, kailangan ko mag-focus sa pagmamaneho. Paalam ko rito. Wait, Anya. Pigil nito sa akin kaya kumunot ang noo ko. Ano? May sasabihin ka pa ba? Pwede bang pakibilisan? I'm in danger now. Kaya kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Hurry up! Inis kong si Tarito. I just wanna say I love you. Please mag-iingat ka. Wika nito. Bahagi akong nawala sa focus kaya muntik na akong may masaging sasakyan. Rinig ko pang pagmumura ni Sky sa kabilang linya. I'm okay, don't worry. Ngayon mo pa talaga naisip sabihin na mahal mo ako But I want to tell you that I love you too. Kaya kung gusto mo pa ako makitang buhay, i-end call mo na. Hindi ako makapag-focus sa pagmamaneho dahil sa kalandian mo. Naiirit ang saad ko rito. Alright, I'm so sorry sweetie. End call ko na. Anito, bago nawala sa kabilang linya. Naiiling na lang akong nagpatuloy sa pagmamaneho. Pero bigla akong nagulat nang may bumangga sa likuran ng sasakyan ko. Mabuti na lang at hindi ganoon kalakas, kaya hindi ako nawala sa lane. Wala man lang bang enforcer dito o kaya pulis? Bakit wala man lang tumutulong sa akin sa taong balak na yata akong patayin? Nagtatakang bulong ko. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid at nang may makita akong iskinita ay agad kong kinalkula kung kakasya bang sasakyan ko roon. Kung papasok ako doon, baka sakaling hindi na ako sundan ng sasakyang nakasunod sa akin. Napapagod na rin ako sa pagmamaneho. Kanina pa kami naghahabulan. Sa tagal nga ay nakaramdam na ako ng gutom. Shucks! Bulalas ko nang muling sumalpok sa likuran ng sasakyan ko ang sports car.
Kaya napilitan akong ihinto ang sasakyan ko. Hindi po pwedeng ganito. Dapat siguro'y harapin ko na kung sino man ang sakay noon. Mabilis akong bumaba ng sasakyan ko. Mabuti na lang at huminto rin ng sports car na humahabol sa akin. Akala ko nga isasagasaan na ako. Hoy, bumaba ka nga riyan. Pagod na ako sa ginagawa mo ah. Kung gusto mo ng away, alika rito. Magsuntukan na lang tayo. Galit na saad ko sa driver ng sports car. Pero sa halip na bumaba at harapin ako, ay mabilis itong nagmaniobra at halos pasibatin na ang sasakyan nito patakas. Sakto namang may mga police car na dumating. Kaya pala sa halip na harapin ako ay mas pinili na lamang ang tumakas ng driver ng sports car na yon. Sweetie, napalingon ako kay Sky nang marinig ko ang boses nito. Mabilis itong lumapit sa akin at puno ng pag-aalalang niyakap ako ng mahigpit. Gumanti naman ako ng yakap rito kahit na medyo nasasakal na ako. Wala naman siguro itong balak na patayin ako sa higpit ng pagkakayakap nito. But I'm glad that he came for me. At least, napatunayan kong mahal talaga ako nito. Pagkatapos ng mga nangyari, agad nagpaimbestiga si Sky upang alamin kung sinong nasa likod ng tangkang pananakit sa akin. Ilang araw lang nakakalipas. Hindi rin naman nagtagal ay nahuli ang salarin. Walang iba kung hindi si Gretchen. Umamin naman ito sa nagawa nito at humingi ng tawad. Bagay na hindi ko naman ipinagkait dito. Pero syempre, siniguro kung hindi na nito uulitin ang ginawa nito sa akin. Or else, sa kulungan ng diretsyo nito. Are you happy now? Bungad ni Sky nang bigla na lamang itong sumulpot mula sa aking likuran at mahigpit na yumakap. Hindi pa nakontento at ipinatong pa talaga ang baba sa balikat ko. Sabay nakaw ng halik sa aking pisngi. Of course, I have you. Si Gretchen naman ay nagpakalayo-layo na. So I have reasons to be happy. Teka, asan ang prize ko? Diba, ako ang nanalo sa pustahan natin? So give it to me. Kumawala ako sa pagkakayakap nito at inilahad ang aking kamay. Akala yata nito ay makakalimutan ko ang pustahan namin. Kahit nabiglaan ang aming pagiging magkasintahan. Asa siya, hindi mangyayari yun, itaga pa niya sa bato. Akala ko nakalimutan mo ng tungkol doon. Ano bang gusto ng mahal kong girlfriend? Gusto mo ba ng trip to Hong Kong? Singapore? New Zealand? Europe? Korea? Or gusto mong... Gustong ano? Pabitin ka naman dyan eh. Ituloy mo na, dali na. Inip kong si Tarito, pero ang loko. Tinawanan lang ako. Sabay hila sa akin patungo sa kinaroroonan ng sofa sa loob ng aking opisina. Inip lang. Ganito kasi yan, sweetie. Gusto ko sanang yayain ka na magbakasyon somewhere in the Philippines. So what do you think about it? Saan naman dito sa Pilipinas? Halos lahat yata ng tourist spots dito napuntahan ko na. Simula nung high school pa lang tayo. But pwede naman siguro basta magkasama tayong dalawa. Hoy, teka nga. Makalingkis ka naman. Dinaig mo pang sawa. Sita ko rito. Simula nang malaman itong mahal ko rin ito ay naging sobrang clingy na. Akala mo'y parang mawawala kapag nawaglit ako sa paningin nito. What? Gusto ko lang naman yakapin ng ganito kahigpit ang girlfriend ko. Ayaw mo ba? Hindi mo ba ako love? Nakangusong tanong nito kaya agad ko itong binatukan. Ang sakit naman, sweetie. Pero okay lang. Love pa rin naman kita kahit na may pagkasadista ka palagi. Dagdag pa nito habang hinahaplos ang parteng binatukan ko. Ang clingy mo na. Of course love kita. Kaya lang nagiging childish ka kapag magkasama tayo. Bumalik ka na nga rin sa opisina mo. Tambak pang trabaho mo at tambak pa rin ang trabaho ko. Mukhang magiging busy tayo pareho sa mga darating na araw. Who says? I'm the boss. Kaya akong masusunod kung magtatrabaho tayong dalawa o hindi. Seryosong saad nito kaya tinaasan ko ito ng kilay. Ikaw ang boss dito sa kumpanya, pero sinong boss sa ating dalawa? Tanong ko rito. Hindi naman sa nagiging bossy ako sa magaling na lalaking to. Kaya lang kapag hindi ko ginawa, siyak na wala kaming matatapos na trabaho pareho. Siguradong hindi ako tatantanan buong maghapon. Sabi ko nga ikaw ang masusunod, boss. But wait lang. Can I have a kiss first bago ako bumalik sa opisina ko? Sabi ko naman kasi sa'yo na doon ka na rin mag-opisina para lagi tayong magkasama. Para lagi kitang nakikita. Mas inspired din ako magtrabaho dahil nakikita ko ang mahal at maganda kong nobya. Sige na, sweetie. Doon ka na rin, please. Tigilan mo nga ako. Kung magsasama tayo sa isang silid, siguradong mas lalong wala tayong matatapos na trabaho.
Kasi nilalandi mo ko. Ani ko rito. Promise hindi ko na yan gagawin. Please? Hindi ka ba naawa sa cute mong boyfriend? Tinitigan ko ito sa muka. Gusto kong malaman kung saang banda ng mukha nito naroroon ang cute part na tinutukoy nito. Hey, huwag mo naman akong titigan ng ganyan. Para kang ewan. Anito na hindi maipinta ang pagmumukha. Huwag ka malikot. Hinahanap ko yung cute part na tinutukoy mo eh. Saad ko rito habang pigil ang sariling huwag matawa sa itsura nito. Sweetie. Ano? Angil ko rito na ikinanguso na naman ito. Ang cute lang niya kapag ganon, pero hindi ko sasabihin sa kanya. Baka lumaki pa ang ulo. Tara, may ipapakita ako sa'yo dun sa rooftop. I'm sure magugustuhan mo yun. Ha? Ano? Paputol-putol na saad ko. Bigla itong tumayo sabay hawak sa kamay ko at hinila na rin ako patayo. Just follow me, sweetie. Promise, hindi mo makakalimutan ang araw na ito. I will make this day memorable at dadalhin natin ang memories na yun hanggang sa pagtanda. Dahil habang naglalakad kami patungo sa rooftop, ay hindi ko mapigilang mapangiti habang pinagmamasdan ng aming mga kamay na magkahawak. Matagal ko rin pinangarap na dumating ang araw na ito. At ngayong nangyari na, sisiguraduhin kong hindi ko nabibitawan si Sky hanggang sa huli. Sino bang mag-aakala na ang lalaking lihim kong minamahal ay mahal din pala ako? Na ang bawat pang-aasar nito ay parte lang ng pagpapapansin nito sa akin. But worth it naman ang mga inis na naramdaman ko before. Kahit nangali-ngali ko nang ibitin ng patiwarik si Sky. But with love. Sweetie, magsiselos na ba ako? Kanina ka pang ngiti ng ngiti dyan. Sita ni Sky sa akin. Pero nginitian ko lang ito at mabilis na hinalikan sa pisngi. Hindi ko pinansin na mga kapwa ko empleyado na kinikilig habang nakasunod ng tingin sa amin ni Sky. Alam ko naman kasing boto ang mga ito sa akin bilang nobya ng big boss nila. I love you, sweetie. Bulong ko kay Sky. Sabay takbo palayo rito. Excited na kasi akong makita kung anong nasa rooftop. Hey, I love you too, sweetie. Sigaw ni Sky kaya huminto ako at nilingon ito. Mula sa kinatatayuan ko, ay kita ko kung paano sumilay ang matamis nitong ngiti. Game over na. Kanyang-kanya na talaga ang puso ko hanggang sa huli. Wakas.